Inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na siyang nagbigay ng clearance para ihain ang arrest warrant ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 11. Pero iginiit niya ring nabigyan ito ng due process at no choice raw ang gobyerno kundi isuko si Duterte sa ICC. Sino na trying to understand every step of As the I said way. earlier, Kinisa ni na Senators Amy Marcos at Ronald Bato de la Rosa ang ilang opisyal ng Marcos Jr. government na sumipot sa Senate hearing ukol sa legalidad ng March 11 arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nais nilang pangalanan kung sino ang nag-utos na isakay na si Duterte sa private jet papuntang International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Categorically, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter, this operational matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. No, we're not bullying you, sir. We're not I bullying think you, sir. We're not bullying you, sir. You're trying to make people admit something that they will not admit. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. Sa parehong pagdinig, ipinasight in contempt si Special Envoy on Transnational Crime Marcus Lacanilao dahil sa umano'y pagsisinungaling. Yes, the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Makailang beses kasing sinabi ni Lacanilao na hindi niya alam kung dinala si Duterte sa isang National Judicial Authority. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yon, kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino. Diretsahang tinanong naman ni De La Rosa si Remulla kung siya nga ba ang nag-utos ng pagpapaaresto kay Duterte. If I have to be the one, then if I am the one sir. that is referred to, I will admit it that I gave the clearances to number one, serve the warrant of arrest as I saw it, as I deemed fit, and number two, to fly him to The Hague to be surrendered under Section 17 of Republic Act 9851. Sa kabila ng pag-amin ni Remulla, tila hindi pa rin kontento si De La Rosa dahil anya, iba naman ang nagbigay ng clearance sa nag-utos ng pagpapaaresto sa dating Pangulo. Sa update ni Senator Amy Marcos ngayong gabi lang, pinauwi na si Ambassador Marcus Lacanilao. Yan ay matapos nga hindi lagdaan ni Senate President Francis Chis Escudero ang contempt order ng komite ni Senator Amy. Dismayado naman si Senator Marcos dahil sa anya ay delikadong hakbang na ito.